ang bayani na si Jose Cabalfin Calugas Sr. Ang ikalawang digmaan sa mundo ay nagbigay ng pagkakataon sa mga namumukod-tanging Pilipino para makikilala sila sa mga dakilang bagay na kanilang naisagawa at naialay sa kabutihan ng sangkatauhan. Nanilbihan ang mga ito ng buong katapatan sa tungkulin at inialay nila ang kanilang mga buhay sa kanilang serbisyo at tungkulin nang walang inisip na kapalit. Bumilang ng 473 ang mga pangalang nakatanggap ng medalya ng karangalan mula sa Puwersa Militar ng Estados Unidos. Ang mga pangyayaring naging dahilan ng mga kagawarang ito ay puno ng kadakilaan, kagitingan at walang pag-iimbot na sakripisyo. Hindi na nasilayan ng marami sa kanila ang pangilalang ibinigay para sa kanila. Naigawad ang parangal sa kanila na posthumous o pagkatapos ng kamatayan at ibinigay ito sa pinakamalapit na miyembro ng kanilang pamilya. Isa sa mga ito ang dinadakilang unknown soldier. Ang bantog ng mga katagang unknown soldier ay sundalong hindi kilala ang pangalan o kanyang katauhan na nakalibing sa Tomb of the Unknown Soldier o puntod ng hindi kilalang sundalo sa sementeryo ng Arlington sa Estados Unidos. Mayroong mga Pilipino ang hindi nag-atubiling humarap sa panganib sa umpisa pa lamang ng digmaan sa Bataan. Isa ang dakilang bayani na si Kapitan Jose Cabalfin Calugas Sr. Naipanganak si Jose Calugas noong ika-29 ng Disyembre 1907 sa Barrio Tagsing, Leon, Iloilo. Isa siyang kasapi noon sa mga Scout na Pilipino noong panahon ng pangalawang digmaan. Mahirap ang pamilya na pinanggalingan ni Jose. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid na naulila sa ina noong si Jose ay 12 taong gulang. Sumapi siyang scout sa espesyal na unit na naninilbihan sa Pwersang Amerikano noong siya ay nagkaedad ng 23. Tinapos niya ang naitalagang pagsasanay para sa mga taong hahawak na artilerya o bilang artilleryman sa Camp Seal, Oklahoma. Noong natapos niya ito, napapunta si Jose sa pang-24 na rehimente ng artilerya ng mga Scout na Pilipino sa Fort Stutzenberg, Pampanga. Nagtrabaho siya sa iba-ibang mga baterya ng artilerya ng mga Scout na Pilipino hanggang sa natawag ang unit na kanyang kinakasapian para magsilbi sila sa digmaan. Noong sinakop ng mga Hapon ang Corregidor Bataan noong ika-8 ng Disyembre 1941, isa na noong mess sergeant si Jose, na destino siyang makasama sa Battery B ng ika-88 at ipinadala siya sa Bataan. Ang plano noon ng mga Amerikano ay maglilika sila ng iba-ibang puwersa ng resistensya laban sa mga Hapon at lalaban sila ng masinsinan habang naghihintay sila ng saklolong puwersa na reinforcement na manggagaling sa Estados Unidos. Ang kinaroroonan noon ng kanyang artilerya ay nasa dulong Hilaga o Norte na nasa malapit sa Kulis, Bataan. Nasalakay ang kanilang rehimente ng Enero 1941 at nakalahad sa parangal na naigawad sa kanya makalipas ng ilang taon tungkol sa sitwasyong ito ang kagitingan na kanyang ipinakita. Ito ang nakalahad. Isang napakahalagang posisyon noon ng artilerya ang binomba at rinapido ng mga kaaway hanggang sa isa sa mga artilerya ay wala ng silbi at lahat ng mga sundalong may hawak ng kanyon ay pawang sugatan o patay na. Sa tiyempong iyon, naghahanda noon si Sargento Calugas ng pagkain ng mga sundalo noong natanto niya ang masaklap na nangyari.
Bagaman nasa ibang posisyon siya noon sa artilerya, kaagad na sumiklab kay Kalugas ang kanyang pinagsanayang kakayahan. Sa kanyang sariling inisyatiba, nang tipon siya ng 16 na voluntaryo at tinakbo nila ang nakapagitang distansya na 1,000 yarda tungo sa kabilang ibayo ng lugar na kung saan ay dagsa ang mga nagliliparang mga bala at pinuntahan niya ang posisyon ng artilerya. Napaatras ang iba subalit nakarating si Sargento Kalugas at ibang mga kasama niya sa nasirang posisyon ng artilerya. Inayos niya ang nasirang sandata at pinaputok niya at mga kasama niya ito ng mapanatag bagaman hindi sila hininto ang tinira at pinagpuputukan ng mga kaaway. Hindi sila nag-alanganin o huminto sa kanilang masidhing pagtutok ng kanilang depensa. Pagkaraan ng ilang oras ng pakikipagputukan sa kaaway, bumalik si Sargento Kalugas sa kanyang tungkulin bilang mess sergeant upang makakain ang mga nagugutom ng mga sundalo sa kanyang batalyon. Sa kanyang ginawang iyon, nabarahan niya ang pag-abanse ng mga tangke ng mga Hapon. 1 buwan ang nakalipas noong nakatanggap si Kalugas ng balita na siya ay makakatanggap ng medalya ng karangalan dahil sa kanyang kagitingan sa araw na iyon. Subalit hindi niya nakuha ito bago pinagpatuloy ng mga Hapon ang kanilang pananakop sa Pilipinas. Bagaman iyong labanang iyon ay nagtapos sa kanilang pagkakalupig sa Bataan at nauwi sa pagsuko ng pinakamataas na pinuno, kaya sila ay naging bihag ng mga Hapon na ipagpaliban ito ng 1 araw dahil sa isinagawang pagkikipaglaban ni Kalugas at kanyang mga kasama. Noong Abril ng 1942, napilitang sumuko ang mga tropang Amerikano. Isinuko ni General Edward Ned King Jr. ang nagsamang tropang Amerikano at Pilipino na bumilang ng 76,000 sa militar na Hapon sa ilalim ni Lieutenant General Masaharu Homma. Sa pangyayaring ito, ibinaon ni Kalugas ang kautusang pangkalahatan o General Order tungkol sa kanyang medalya ng karangalan at isinigurado niya na ang kanyang mga kasamahang sundalo ay hindi nila babanggitin ito para hindi malaman ng mga kalabang sundalong Hapon. Kung malaman nila ito, pihado na mapaparusahan ng mas mabigat si Kalugas o kaya malamang na papatayin pa siya ng diretsyo. Nagdusa si Kapitan Kalugas sa marcha na tinawag na Marchang Kamatayan ng Bataan o Bataan Death March, subalit naligtasan niya ang kamatayan. Pinaglakad ng mga Hapon ang mga bihag na sundalo magmula Bataan hanggang sa kampo ng Hapon sa Kapas, Tarlac, distansyang sumukat ng 65 milya. Nagkaroon siya ng malaria at ginamit niya iyon sa kanyang motibo at nagpanggap siyang napatagal ng lubos ang kanyang malaria. Kapag mayroon noong sundalong Hapon na mag-inspeksyon sa kanila, babalutin niya ang kanyang sarili ng burlap at kanyang ipagsasagawa ang kunyaring nangangatog ng matindi. Nakulong siyang preso sa Camp O'Donnell ng 9 na buwan. Noong napalabas siya noong 1943, isang opisyal sa probinsya ng Pampanga ang nagpetisyon kay Kalugas na mapalabas siya sa kulungan na sa mga panahon na iyon ay payat na siya sa malnutrition at sa kadadanas niya ng malimit na pambubugbog. Ipinadala siya sa isang gilingan ng palay na hawak ng mga Hapon. Doon siya nagumpisang nagtatag ng grupo ng mga espiya para sa mga gerilya ng resistansya. Tumakas siya ng Oktubre ng 1943, taong iyan, at sumapi siya sa mga gerilya. Nagsaganap sila ng maraming pagsalakay
sa mga Hapon maging sa kanilang mga kampo. Nakisapi sila sa mga Amerikano noong bumalik ang puwersa militar ng Amerika sa Luzon noong Enero ng 1945. Sa pagdating ng liberasyon ng Pilipinas, natanggap niya ang kanyang medalya ng parangal na matagal nang naipasasadya para sa kanya. Naigawad ito sa kanya noong ika-30 ng Abril 1945, bagaman nakalagay sa petsa noon ang ika-24 ng Pebrero 1942. Iniabot ito sa kanya ni Major General Richard Marshall na siya noon ang pinakamataas na general o commanding general ng USAFE o United States Army Forces in the Far East o hukbong pwersa ng Estados Unidos sa malayong silangan. Pagkatapos nito, nagkaroon si Jose ng komisyon sa militar. Naisapi siya sa pang-apat na rehimente ng Infanterya o 44th Infantry Regiment at siya'y nagdestinong nagtrabaho sa Okinawa. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, sa panahon na ipinanganak si Jose, lahat na Pilipino na ipinanganak noon sa Pilipinas ay kinilala ng Estados Unidos na mamamayan sa Estados Unidos. Subalit noong 1934, na ipalabas ang batas sa Amerika sa ilalim ng Tydings-McDuffie Act o Philippine Independence Act o Batas Tungo sa Kalayaan ng Pilipinas. Napabago ang klasifikasyon ng mga Pilipino kaugnay sa Estados Unidos. Noong ibinigay ng Amerika sa Pilipinas ang kalayaan at kasarinlan, nagtapos na rin ang pagiging mamamayang Amerikano ang mga Pilipino. Gayunpaman, pinahintulutan ng Estados Unidos ang pagpasok ng 50 migranteng Pilipino sa Estados Unidos kada taon. Hindi rin ipinagwalang bahala ang hukbong militar. Subalit habang nanilbihan si Jose sa Okinawa, nakumpleto niyang naiproseso ang kanyang pagiging mamamayan o citizen ng Estados Unidos. Nagretiro si Jose Calugas mula sa serbisyo militar sa Fort Lewis, Washington noong ika-6 ng Mayo 1957. Noong nagkaedad siya ng 50, pumasok siyang nagtrabaho sa kumpanyang Boeing. Nagpatuloy siyang nag-aral at nagtamo siya ng kurso sa negosyo mula sa Universidad ng Puget Sound. Noong siya ay nagretiro na, bumili siya ng lupa na tinaniman niya ng mga gulay, bagaman nagkaroon na siya ng sakit sa puso at 4 na beses na rin siya noon na naatake. Siya ay namatay noong ika-18 ng Enero 1998 sa edad na 90. Inilibing siya sa libingan na Mountain View Memorial Park sa Tacoma, Washington. Iniwanan niyang pamana ang kanyang medalya sa museo ng Fort Sill. Sa kasalukuyang listahan ng kasaysayan ng medalyang parangal na ito, ang Medal of Honor, 4 lamang ang Pilipinong nagawaran. Si Jose Calugas noong pangalawang digmaang pangsandaigdigan 1939 hanggang 1945 o 1939 hanggang 1945, si Telesforo de la Cruz noong unang digmaang pangsandaigdigan 1914 hanggang 1918 o 1914 hanggang 1918, si Jose Baliton Nisperos noong panahon ng pag-alsa ng mga Muslim o Moro Rebellion noong 1902 hanggang 1913 o 1902 hanggang 1913. At si Rodolph B. Davila, isang Pilipino-Espanyol noong ika-2 digmaang pangsandaigdigan. Sa Pilipinas, sa bundok ng Samat, isang pambansang santuaryo para sa mga lumaban sa mga Hapon sa panahon ng pangalawang digmaang pangsandaigdigan, may legadong paggunita
na estatwa ni Sargento Calugas ang itinayo roon. Noong taong 20 siglo at 6, may isang gusaling apartment ang ipinangalan sa kanya sa Seattle. At iyan ang kabuuan ng ating kwento ngayon hanggang sa susunod na kwento.